Mark 9:5-6. Peter said to Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what to say. They were so frightened. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, dahil sa takot. Panginoon, salamat sa buhay. Salamat po sa araw na to na kami humihinga pa. Pinagpapala ninyo, binibigyan ng lakas. Turuan nyo kami na ang araw na ito ay magamit sa iyong kaluwalhatian at para sa aming ikalalago. Teach us now, O God. Be our speaker. Be our teacher. Lead us unto greater knowledge of you and your Son, Jesus, so that this knowledge may turn into righteousness, into acts of love, into peace and contentment. Father, we seek you, asking you to heal, empower, lead us. In the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and friend. Amen. Dahil sa takot. Mark 9:1. And he said to them, meaning Jesus said to them, "Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God has come with power." Ang central teaching ng Panginoon ay kingdom of God and love. Freedom to love, to be loved, to be in the kingdom of God. At sinabi niya, pinapatunayan ko sa inyo, may mga ngayon ay nakatayo, nakikinig sa akin at nabubuhay na hindi naaabutin pa ng kamatayan bago ninyo makita na dumating ang kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos. Napakatagal na hinihintay ng mga Israelites yung tinatawag nilang Kingdom of God, yung pagdating ng Messiah na siyang magdadala ng Kingdom of God. At ngayon, sabi ni Jesus, mangyayari na in your generation. May mga nabubuhay ngayon na hindi na aabutin ng katandaan at kamatayan bago matupad ang hinihintay, darating ang Kingdom of God. So the kingdom of God comes within the lifetime of the first generation Christians. And history shows, therefore, that the coming of the kingdom of God is not the end of the world or the planet. Kasi kung darating ang kaharian ng Diyos at ang paghaharian ng Diyos na may mga buhay pa sa first generation hearers ni Jesus, di matagal nang dumating yung kingdom of heaven na yon. Kasi naubos na, namatay na lahat yung first generation hearers niya. At sabi niya, may mga na buhay sa inyo ngayon na hindi naaabutin pa ng kamatayan bago mangyari ito. So ang kasaysayan na nagsasabi sa ating nangyari na. At kung hindi pa natin nakitang nangyari, dapat makita nating nangyari na. Hindi naman nag-end ang planeta nung first generation life ng mga Christians. Therefore, the coming of the kingdom of God is not the end of the world or the planet, but obviously the end of the Jewish world. Not the planet as world, but the end of their cultural, religious world defined by their Jewishness. The end of the world, or the coming of the kingdom of God rather, is the end of the temple-centered faith system. At ang masusing pag-aaral ng lahat ng sinabi ni Jesus, naganap sa New Testament times ay magpapatunay na ang tinutukoy ng Panginoon madalas pag sinasabi niyang end of this world is not the end of this planet, but the end of the world that the Jewish people knew it to be. Ang pagwawakas hindi ng planeta, kundi ng daigdig ng mundo ng mga Hudyo na nakasentro, nakasalalay sa templo sa Jerusalem at sa priesthood ng kanilang mga pare. In fact, Jesus prophesied the so-called end of that world. Matthew 24:2, sabi niya, "Do you see all these things?" He asked, "Truly I tell you, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down." Isa daw sa mga senyales na nagwakas na o nagwakas na nga ang mundo na tinutukoy niya ay iguguho ang templo sa Jerusalem. Wala daw matitira mga patong-patong na bato, hindi naman literally. Kundi ang ibig sabihin, the temple as an institution will be like a building that is torn down. It will not be used anymore. It will not be there anymore. At kung babasahin ang propesiya na ito sa naganap sa kasaysayan,
The end of this world that he was talking about, the coming of the kingdom of God, is the end of the temple-centered, priest-dominated, law-based faith. That was the world that was going to end. In the lifetime of his original hearers. At nung kausap niya ang babae sa Samaria, na iginigiit na ang tamang pagsamba ay sa Mount Gerizim sa Samaria at hindi sa Mount Zion sa Jerusalem, doon sa temple, sabi ni Jesus sa kanilang usapan, at sabi ng babae, John 4:20-21, "My ancestors worship on this mountain, but you Jews say Jerusalem is the only place to worship." Jesus said to her, "Believe me, the time is coming when you won't worship the Father either on this mountain or in Jerusalem." Nagpapagalingan kasi ang mga Hudyo at ang mga Samaritana kung sino ang tunay na anak ng Diyos, kung saan ang tunay na bundok ng Diyos, Mount Gerizim ba sa Samaria o Mount Zion sa Jerusalem. Alin ba ang tunay na templo ng Diyos? Ang templo sa Mount Gerizim o ang templo sa Mount Zion, which is the temple in Jerusalem where the Jews worship. At sabi ng babae, kayo mga Hudyo, ang yayabang nyo, sinasabi nyo, sa Jerusalem lang, sa temple nyo lang pwedeng sumamba, inyo lang ang franchise sa Diyos. At sabi ni Jesus, alam mo babae, makinig ka sa akin, darating ang panahon na kayo o ang mga Hudyo ay hindi nasasamba dito sa Mount Gerizim o sa Mount Zion o sa temple sa Jerusalem o sa Mount Temple. At sa katunayan, later on in their discussion, sabi ni Jesus, that time has come. I who talk to you, I am the Messiah. Dumating na ang kingdom of God. Ano ngayon yung tinutukoy na magwawakas yung world na yon? Nung AD 70, winasak ng Roman Imperial Army ang templo sa Jerusalem, and not one stone was left on top of another, symbolically. Siyempre, meron naman mangilang-ilang na tirang magkakapatong, pero bilang isang institusyon, isang lugar na pinagsasambahan, isang lugar na pinaggagawaan ng animal sacrifices, mula noon hanggang ngayon, hindi na nabuo ang temple, yun ang world that ended. A Jewish-dominated religiosity. A religiosity centered on animal sacrifice, a religiosity centered on the ministrations of the franchise of the priests in Jerusalem. That world ended. At yan ang sinasabi ni Jesus, not one stone will be left on top of another. And all the signs of the end, na kuminsan ay pinag-uusapan ng mga laging natatakot sa end of the world, mga wars, rumors of wars, famine, earthquakes, etc., persecution, all those happened before AD 70, during the year of AD 70, and immediately after it. Ang mga Hudyo kasi nagkaroon ng isang napakalaking revolt against Rome. And in AD 70, Rome decidedly put that revolt to a crushing end. Winasak ang bayang Israel, winasak ang templo, pinalaya sa mga Hudyo mula sa kanilang promised land na sinasabi nila. Kaya nagkaroon lang uli ng Jewish nation noong 1947. 2,000 taon na wala sila sa kanilang sariling bayan dahil pinalaya sila ng mga Romans. At hanggang ngayon, hindi pa naman umaandar uli yung temple system because Jesus effectively ended it. Hindi na kailangan ng animal sacrifice because Jesus already sacrificed himself. No longer by the offering of the blood of animals will people be saved and redeemed, but by the offering of the blood of Jesus. And by dying on the cross and interceding between God and man, Jesus formally, finally, and completely replaced the ministries of the Jerusalem priests as intercessors between God and men. Now we have one intercessor, and his name is Jesus Christ, the Son of God. That's why when Jesus says, this world will end, he is not talking about the planet. He is talking about the Jewish world, centered on them as a chosen people, centered on their priests as the only franchised and licensed intercessors between God and men, and centered on animal sacrifice, which was made irrelevant by the perfect sacrifice of Jesus. That world already ended. At sinabi ni Jesus, there are some of you who are standing here listening to me. You will not taste death until this end happens. You will see it. And the younger listeners of the Jesus at the time lived long enough until AD 70 to see the end of that centered, that temple-centered world.
Now the temple of God was moved to the hearts of believers, democratized, made available to everybody, no longer to a chosen few, but to anyone who receives Jesus as his Lord and Savior. They become children of God. Children not born of racial descent, but children born of spiritual rebirth. A new citizenship, a citizenship that is not Jewish or not cultural or national, but citizenship in heaven. Kaya yung mga laging takot na takot sa end of the world, yung may lindol dito, yung may gera doon, yung may famine, ito na yata yung end of the world. Naranasan na yan ng mga Hudyo noong AD 70. Yes, it was a prophecy. The teaching looked forward to the future, but that future happened in their generation, and in our generation now, it's already the past. Of course, some think that coming end is a continuing present, meaning it continues to evolve and happens in every generation, that there is always something that ends. And truly, for something new to be born, something old had to die. For something new to come in, the old has to come out. And in that sense, truly, the prophecy is still true. There is still a world that will end when the kingdom of God comes. And sometimes that is a personal world. A personal world of sin ends when Jesus comes into people's lives. A personal world of condemnation, of fear, ends when Jesus becomes your Lord and Savior. So the world ends when the kingdom comes. Layers of reading, layers of meaning. Huwag manatili doon sa pinakamababang layer ng pagbasa na lagi tuloy natatakot. So, introduction pa lang ni Jesus yung sinabi niya sa tunay na magaganap dito sa ating pinag-aaralang kwento. Sabi niya, alam nyo, may mga nakikinig sa inyo sa akin ngayon na hindi na makakaranas ng kamatayan, makikita nyo ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang pagwawakas ng mundong ito as you know it, because you will have a new world, you will have a new life, you will have a new concept of godliness and spirituality. At matapos yon, ng pagpapakilalang yon, eto na ngayon ang kwento. Mark 9, 2-3. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There, he transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. Matapos sabihin yun ni Lord, dinala niya ang kanyang tatlong pinakamalalapit na alagad, si Pedro, Santiago, at si Juan, sa mataas na bundok, at nung sila'y mapag-isa, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag ang buong katawan ni Jesus, sampu ng kanyang kasuotan, na sabi ng writer, walang makakapagpaputi ng anumang kinula o labada tulad ng kaputian, ng ningning, ng liwanag ng suot ni Jesus nung nag-transfigure o nagbago siya ng anyo. So, sign of the coming of the kingdom of God, sign of the end of the temple-centered and law-based faith, pinatunayan ni Jesus na may kapangyarihan ng kanyang sinabi. Lumabas ang kanyang tunay na kulay, literally, nagpakilala siya para lalong bigyan ng diin ang katotohanan na sinabi niya na magwawakas ang mundong yon at makikita yon ng mga nakikinig sa kanya. Mark 9:1, and he said to them, truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power. Therefore, nangyari na, kasi matagal lang namatay lahat yung first generation Christian. Nangyari na dumating ang kingdom of God. Yung nag-aabang pa lang at abang ng abang, ay ano pang aabangan nyo, dumating na. Kailangan maintindihan na dumating na yon at kailangan gawing personal na dumating sa ating personal na buhay at personal na puso ang paghahari ng Diyos. Nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag yung tunay niya, o isa sa mga mas tunay niyang anyo ang lumabas. Hindi na lang yung human Jesus. At pagkatapos Mark 9:4, and there appeared before him Elijah and Moses who were talking with Jesus. Parang hindi pa sapat yung kababalaghan na naiba ang anyo ni Jesus. Biglang sumulpot pa si Elijah representing the prophets because he was the most prominent prophet, and Moses representing the law and all lawgivers of Israel because he's the most prominent lawgiver. So you see here Jesus, and there appeared Moses,
representing the law, Elijah, the prophets, and they talk with Jesus. Remember, ang pinag-uusapan is the end of the Jewish world, the end of the temple-based worship, the end of being ruled by the Old Testament systems, and there appears Moses and Elijah, perfect representatives of the old system, the Old Testament, everything associated with tradition and the law. So ano kaya ang topic na pinag-uusapan? Ano ba ang topic ni Jesus kanina pa? Natural, the kingdom of God supplanting the kingdom of Moses, meaning the kingdom of the law. The kingdom of God supplanting the kingdom of Elijah, meaning the kingdom of the prophets. Kailangan marunong ka magbasa ng literature para makita mo yung symbolisms. Bakit sa dinami-rami ng tao, si Moses and Elijah, ang magpapakita doon, samantalang ay tinuturo ni Jesus is the end of the world, the coming of the new age, the coming of the kingdom of God. Because Moses and Elijah represented the old world, the world of the law, the world of the ancient prophets. Take note, Matthew 22, 37 to 40, which is very connected. Jesus was asked, which is the most important commandment of all? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Naniwala sa 10 commandments. Verse 38, this is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Of the 613 laws and the 10 commandments, pinapili si Jesus ng mga leaders ng relihiyon. Pero ang pinili niya, none of the above. Sabi niya, this is the most important commandment, love God. The second, love others as you love yourself. All the law, Moses and his likes, all the prophets, Elijah and his likes, depend on these commandments to love God and to love others. Meaning, any commandment, any law, any teaching of the prophets that does not promote love for God and love for others must be submitted to the superior command, which is to love. And Jesus is love, God is love. Meaning, Moses and Elijah have to submit to Jesus. Meaning, the law and the prophets have to submit to love. Mark 9, 5 to 6, sa pagpapatuloy ng nangyari doon sa bundok, sobrang nagulantang itong si Peter sa nangyari at ang kanyang mga kasama. Walang maapuhap na sasabihin. Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what to say. They were so frightened. Dahil sa takot kung ano-anong pinagsasabi. Sabi niya, naku, salamat po, nandito kami. Ipagpapagawa namin kayo ng monumento. Isang monumento sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Yung hindi niya malaman kung paano bibigyan ng kasiyahan si Jesus sa takot niya, sa nakita niya, nagbago ng anyo si Jesus, lumabas si Moses, lumabas si Elijah. Kung ano-anong ipinanukala. Hindi nag-transfigure or nagbago ng anyo si Jesus para manakot, kundi para magpakilala, para magturo, para magpala dun sa 3 at sa mga tuturuan nila kung lumaon. Hindi naman pinansin ni Jesus yung suggestion ni Peter. Mark 9:7, then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. Sumali ang God the Father in heaven sa eksena. Parang hindi pa sapat na nagbago ang anyo ni Jesus. Lumabas si Moses, lumabas si Elijah. Nagparinig pa ng boses niya ng kanyang kaluwalhatian ng Ama sa Langit. God the Father, the highest, joins in and says, Jesus is my son. Read my lips, not Moses nor Elijah, not the law, not the prophets. Sabi niya sa Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Colossians 2:9. Importante na basahin yung verse from your Bible. Because the fullness of God the Father in heaven is complete in Jesus.
Kung may pagpapakilala ang Diyos Ama na pinakakompleto, hindi sa law, hindi sa prophets, kay Jesus. Because all the fullness of God in heaven is in Jesus. At yun ay idiniin ng Ama. Sa tatlong nakikita nyo, ang anak ko dyan si Jesus. This is my son. Sa tatlong nakikita nyo, ang pinakamahal ko dyan si Jesus. Siya ang anak ko. Sa kanya kayo makinig. Ibig sabihin, well, alam kong nakikinig kayo kay Moses at sa law. Good, up to a point. Alam kong matagal na nakikinig kayo sa mga propeta. Good, up to a point. Pero ngayon, ipinadala ko ng aking anak para ipakilala na ako ng buong buo, ng walang mali, walang kulang. Sa kanya kayo makikinig. Hindi ibig sabihin na huwag na kayo makikinig kay Moses o kay Elijah sa law and the prophets. Pero sakasakali na may conflict sa application sa buhay nyo, yung law of Moses and the law of Jesus, which is love, ang papakinggan nyo si Jesus. Be loving more than legal. Kung sakasakaling may conflict ang application sa buhay nyo ng mga sinabi ng mga propeta sa sinabi ni Jesus, alam nyo kung kanino kayo dapat mas makinig kay Jesus. Siya ang anak ko, siya ang mahal ko, sa kanya kayo makikinig. Kaya sumali ang Ama sa usapan. Napaka-importante na naganap sa bundok na yon. Jesus is the one I love, the Father says. And read my lips, not Moses nor Elijah, not the law nor the prophets. In other words, it is not the law, it is not the prophets that I love. It is love that I love, and Jesus is love, and because I am love, God is love, you should know kung anong dapat na mas inuuna ng taong relihiyoso. Ang maging maibigin, ang tumanggap ng pag-ibig, at mabuhay sa grasya ng Diyos na may bigin. Very emphatically, the Father said, Jesus is the one you must listen to. At yan naman talaga ang challenge sa maraming relihiyoso kahit sa ating panahon. May mga katuroan kung minsan si Moses na hindi na ganun ang katuroan ni Jesus. May mga katuroan ng mga propeta na sumasalungat kuminsan sa law of love ni Jesus. Sabi ng Ama sa Langit, you must know who to listen to. You must listen to my son, to the one I love. Hindi na dapat nalilito pa ang mga contemporary believers ngayon. Kaya tingnan ninyo, babatuhin nyo ba hanggang mamatay ang babaeng nagkasala? Sabi yun ng law of Moses. Pero sa action ni Jesus, hindi niya ipinabato. O alin ngayon ang i-apply mo sa buhay mo? Mambabato ka pa? Si Jesus nagpakita na ng halimbawang, o sige, yung walang kasalanan na lang maunang bumato. Ibig sabihin, walang qualified bumato, huwag niyong batuhin. Lahat kayo, go home and sin no more. At yan ang kalituhan ng maraming Kristiyano ngayon. Kunwari, Kristiyano, pero ang pinaiiral sa buhay, law, the prophets. At hindi lang yon. Minsan, mas pinaiiral sa buhay ang mga turo ng disciples sa New Testament kesa sa turo ni Jesus, the discipler. Kaya kung makakakita rin kayo sa ating limitadong kaalaman ng interpretation ng parang conflict sa application ng turo ng mga mahihigpit na mga disciples o sa turo ni Jesus, sabi ng Ama sa Langit, this is my son. Everything that can be known about me is known through him. Listen to him, not to others. Pakinggan nyo lang yung iba sa mga area na hindi sila nagko-conflict sa turo ni Jesus. Katulad na lang ng mga disciples, nakakita sila ng mga nagpapalayas ng masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus na hindi nila kasama sa kanilang grupo. Sabi nila kay Jesus, may nagpapalayas ng masasamang espiritu na hindi kasama sa ating exclusive club. Pigilin mo sila, Lord. Kung sila lang ang pakikinggan, exclusive na naman sa kanila ang religion. Sila na naman lang ang tama. Wala na namang ibang pwedeng may authority outside of them. Para rin sila mga Pharisees. Pero sabi ni Jesus, no, don't stop them. Whoever is not against you is for you. So sinong papakinggan mo? Yung mga disciple na gustong pigilin yung hindi member ng sekta nila dahil sekta lang nila ang tama? O si Jesus na sabing, pag hindi mo kalaban, kakampi mo, hayaan mo lang sila. May conflict talaga kuminsan ng application ng Moses, ng prophet, and even the disciples of the New Testament. Pero malinaw ang sinabi ng Ama, this is my son with whom I am well pleased. This is the one I love. You must listen to him. At yan ang challenge sa mga Kristiyano ngayon, to put Christ back to Christianity. Kasi kumisan ang label lang ng church, Christian, pero ang teaching sa loob, law, prophets, disciples. As we have said, those are useful as long as the application does not conflict with the spirit of love of Jesus. And when there is a conflict, hanggang magdugo ang tenga natin kauulit at hindi ako mamamalat kauulit, the law of love
the teaching of Jesus must prevail. Idiniin yon ng Ama. Mark 9, verse 8. Sa pagpapatuloy ng kwento sa bundok, suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus. Sa pagtingin nila uli, sa di kaginsa-ginsa, sa isang kisap mata, nawala yung dalawa, pati yung Ama, si Jesus na lang natira. Siguro naman hindi mahirap sa poetry na mabasa ang kahulugan, ha? There is no more Moses, therefore no more law. There is no more Elijah, therefore no more prophets. Only Jesus, only love remains. At hindi nawala sa pag-unawa nila Pedro, nila Santiago at Juan ang kahulugan, nawala yung iba, ang natira si Jesus. The imagery, the symbolism is so obvious. Kaya ang sabi ni Paul na nakakaintindi ng ganito mga bagay sa malalim na paraan, 1 Corinthians 13:13, and now these three remain: faith or the law, hope or the prophets, and love or Jesus. But the greatest of these is love, Jesus. Paul understood what the Father said, "This is my Son, listen to Him." Kaya ang sabi ni Lord sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Eto ngayon, anong ibig sabihin ng to fulfill? Ibabalik lang pala lahat? Paiiralin lang uli lahat to the letter of it? Ba't pa siya dumating? Ba't pa sinabi ng Ama na dito kayo makinig? Yung word na fulfill does not mean reimposing them. Romans 10:4 defined it for us. But Christ makes the law no longer necessary for those who become acceptable to God by faith. It is very clear. Tandaan nyo yan. Memory verse. Paul said it very clearly. Among all of them, it was Paul who understood that Jesus' ministry the best. And he was the one who communicated it the best. Sabi niya, but Christ makes the law no longer necessary for those who become acceptable to God by faith. Therefore, the fulfillment of the law is not mechanical compliance, as some people still insist today, but the fulfillment of the law is satisfaction of its requirements by and through the perfect work of Jesus. So pag sinabing, I came to fulfill the law, hindi ibig sabihin, kaya kayo lahat ibinabalik ko uli sa pagsunod sa bawat letra ng mga law. No! Sinatisfy ni Jesus sa kanyang perfect sacrifice ang lahat mga imposibleng requirement ng law. Yung hindi natin kayang magawa, ginawa niya para sa atin. Ang hindi natin kayang maabot, inabot niya para sa atin. He satisfied and fulfilled the law by His own performance in His own body and made it available to everyone who will believe. So that everyone who will believe in Jesus is now freed from the unnecessary requirements of the law, from the impossible standards of the law. You are freed not because the law is not important anymore, but Jesus already satisfied all the requirements of the law for you. That's why you are saved by grace. You are saved by faith in Jesus, not of your own works, but by the works of Jesus. Kaya kung Kristiyano ka na, naniniwala ka na kay Jesus, as meron na namang uling gustong bumato sa'yo dahil makasalanan ka, meron ka na namang gustong batuhin dahil makasalanan siya, bumabalik ka sa law. At sabi ni Paul, Christ makes the law no longer necessary. And that's what Jesus did. Yung babaeng babatuhin, bakit hindi na niya ipinabato? Siya na ang nagpabato para sa babaeng yon at para sa lahat ng ganung mga tao. Bakit hindi na kailangan mapamatay yung babae dahil sa kanyang kasalanan? Dahil namatay si Jesus para sa kasalanan ng babaeng yon at sa lahat ng kasalanan natin. Therefore, unnecessary na mambato pa ng may kasalanan kasi bayad na. Kasi malaya na ang tao, hindi dahil naging perfect siya sa kanyang accomplishment, kundi pag nananalig ka kay Jesus, nagiging perfect ka dahil inililipat niya sa iyo ang kanyang perfection at inililipat niya sa kanyang sarili ang iyong imperfection. Ang lahat ng kasalanan mo ibinubunton kay Jesus, namatay siya, dala-dala ang kasalanan mo at nabuhay siyang iniwan na yon mula sa libingan, bayad na ang kasalanan, kaya baliwala na ang law. Tapos ngayon ipagpipilitan na ng mga tao, law na naman, hanggang kaliit-liit ang bagay, kamunti-munti ang bagay ng paghihikaw, pagtatato ng haba ng buhok, haba ng damit, kung anong kakainin sa Lord's Supper, ibinabalik na naman sa law, wala na ngayon. Ang dapat na lang umiral is the law of love. To love one another, to accept one another unconditionally, and to help each other be built up, to develop, to grow and grow, to be more and more like Jesus. Kailan maiintindihan ng mga Kristiyano ang ibig sabihin na maging Kristiyano? Marami kasing Kristiyano, actually, maka-Moses, maka-Elijah,
Maka Pedro, maka Paul, maka James. Kaya sabi ni Paul, is Christ divided? Some of you say, I follow Apollos. Some I follow Cephas. Some I follow Paul. Sabi niya ganon, is Christ divided? We must all follow Jesus. Because all those people are just also followers of Jesus. Kaya sabi ng Ama, this is my son. Huwag kayong malilito kung sino. This is the one I love. Huwag kayong malilito kung sino. Listen to him. Huwag kayong malilito kung kanino makikinig. At sabi ni Paul sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile. Pero inyo, nabura na yung pagka-favored ng Jew over Gentile. Neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Wala nang ganyan-ganyan babae, lalaki, wala nang malaya at alipin, wala nang Hudyo at Gentile. Lahat kayo dahil kay Jesus, isa na lang, pantay-pantay. Tapos ang dami pa mga tao ngayon na o-offend pag may babaeng leader sa church. Para namang walang Galatians. Sinabi na nga, pare-pareho, pantay-pantay. Gusto pang ibalik sa Old Testament style na puro alipin ang mga babae. Ipinalaya na nga ni Jesus. Pinalaya na niya sa mga gender issues, male o female. Sabi ni Pablo, walang issue yan. Ang issue, ligtas ka na ba dahil kay Jesus? At kung nananalig ka kay Jesus, pag-ibig ang paiiralin mo at lahat kayo'y isa. Pinag-iisa ng pag-ibig ng Diyos. There is a democratization of heaven, no longer an exclusive franchise of the priesthood in Jerusalem. Pagkatapos naman ngayon ng lahat ng ito, meron na naman ngayong mga gustong buuin na naman yung templo sa Jerusalem. Mag-contribute kayo ng pondo, bubuuin natin ang templo sa Jerusalem. Giniba na nga ni Jesus. Bubuuin mo na naman, edi lumalabag ka sa kalooban ni Jesus. Bakit mo bubuuin uli yung templo? Yung templo sa Jerusalem is for animal sacrifice. Edi babaliwalain mo ang sacrifice ni Jesus? Anong gagawin mo doon sa bagong templong bubuuin? Maglalagay ka na ng mga baka, mga kambing, mga ibon at kalapate, i-offer mo uli. Nag-offer na nga si Jesus. At pag naglagay ka na naman ng templo sa Jerusalem, gagawin mo na namang star ang mga Jews. They will feel superior over other believers again. Sinabi na ngang, there is no more Jew or Gentile. Binura na. Gusto mong ibalik sa kanila yung star status? Gusto na namang buuin yung templo? At gustong gayahin ang mga kaugalian ng Israel, mga kasuotan, mga terminologies, mga words. Dinemocratize na nga yung pananalig para sa lahat ng tao. Gustong i-reverse ng iba, ibalik sa dati. Sabi ng Ama sa Langit, this is my son, this is the one I love, listen to him. Sa palagay nyo ba kung gustong buuin ng Diyos yung templo sa Jerusalem, imposible niyang gawin yon? Mahirap ba sa kanyang gawin yon? Kailangan ba niya ng assistance? In fact, ang sabi ng Diyos tungkol doon sa templo, God, who is maker of heaven and earth, does not live in houses made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything, because he himself gives life and breath and everything to people. Hindi niya sinasabi, yan ang bahay ko. Sabi ng Lord, what house will you build for me? What human building can house my glory? The God who is maker of heaven and earth does not live in temples made by man, because he himself lives in the heavens and the earth is only his footstool. Patungan lang ng paa niya ang earth. Anong gagawin mong templo para sa kanya? Mahirap bang maintindihan yun? Huwag kayong magpadaya sa sari-sari mga uso, mga hanging dumadaan. Gusto na namang bigyan ng Israel ng sobrang star status. Siyempre, may political use yan because Israel is forever at war with their neighbors. Kung sino man na makikikampi sa kanya, masasali sa giyera na yan. Makinig sa karunungan. Sinira na ang templo, dinala na ang templo sa puso ng mga tao, wala nang Jew or Gentile. Huwag nang bumalik sa pagkakagapos sa panahon na yon na kinalag na ni Jesus. Natakot si Pedro dahil hindi niya naintindihan ang nangyayari. But the lesson is, do not fear the unfamiliar. Do not fear the transfiguration of Jesus. Do not fear the revelation of the layers of Jesus. Mga kapatid, makinig kayo. Hindi lang kay Pedro, kay Santiago at kay Juan nagtatransfigure si Jesus. Nagtatransfigure, nagbabago siya ng anyo sa bawat isa sa atin. May ipinapakita siya na dating hindi natin nakikita. May ibinubunyag siya na dating lihim. May kaluwalhatian siya na ngayon na ipinauunawa. Dapat bukas ang puso mo at huwag kang matakot sa patuloy na pagbabago ng pagkaunawa at pagkakilala mo kay Jesus. Huwag mo siyang ipako sa krus. Huwag mo siyang ipako sa dati mo nang alam nung bata ka pa. Huwag mo siyang ipako sa mga nauna ng katuruan sa iyong utak. Dapat lagi kang maghanda na makita ang kanyang mga transfiguration. Because Jesus will bring us from glory to glory.
like he brought Paul to the third heaven to receive high instruction. Huwag niyong itali ang mga sarili niyo sa mga nakaugalian at nakasanayan ng kaalaman. We must move from glory to glory. There is so much to know about God. There is so much to know about Jesus. What we know is little, what we do not know is immense. Do not be afraid of new ideas. And do not fear the new versus the old. Do not fear the kingdom of God when in fact it comes knocking at your door, revealing itself in greater glory. Do not fear the teachings of Jesus, the new teaching, which is love. Yung iba kasi, they want to play safe and become strict, become legalistic by the book. Do not fear to love, because love is the greatest. Nung nagtuturo si Jesus ng kakaibang mga bagay, na lumigalig talaga sa mga taga-templo dahil nanganib ang kanilang hanap buhay, Mark 1:27, the people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority," meaning accompanied by signs and miracles. He even gives orders to impure spirits, and they obey Him. Mga evil spirit nga, obedient kay Jesus eh. Mas mabuti pa doon sa mga religious people of His time. At ang pagpapakilala ni Jesus, with power. Kinailangang samahan ng ganon dahil malaki ang nakataya. Mga malalaking mga ideya. So do not fear. Do not live in fear. Do not let the religiosity chain you to fear. At yan ang nakakalungkot. Marami mga tao habang nagiging relihiyoso, mas nagiging matatakotin. Puro takot, puro takot, puro takot. The problem with contemporary Christianity is too much pa rin si Moses and Elijah. Sobra pa rin si Law and the Prophets. At kumisan, sumobra pa yung mga New Testament apostles and teachers kesa kay Jesus. Ang nagiging bunga tuloy, takot, division, judgmentalism, hatred, anger, hypocrisy. Yun ang mga bunga ng mga pagpapasakop sa law. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang takot lang daw ay pinagmumulan yan takot na maparusahan, magdusa. Kinuha na nga ni Jesus yung parusa at pagdurusa. Ano pang ikakatakot mo? Be secure. And when you are secure, you are more loving. You are more relaxed. You are kinder. You will know the true disciples of Jesus by their love. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. At sabi ni Jesus sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Hindi if you watched, judged one another, if you punished one another. No, if you love one another. If you are loved, you do not fear. If you are loving, you also do not fear. Kaya ang sabi ni Jesus, kilalanin ninyo ang mga relihiyosong tao sa inyong paligid, lalo yung inyong mga sinusundan. Sabi niya sa Matthew 7:16, by their fruit, you will recognize them. And of course, that fruit is love. Huwag kung ano-ano ang paggagawin dahil sa takot. Huwag kayong mabuhay sa takot. Pag naniniwala ka kay Jesus, nawawala ang takot. Ang natitira ay kapayapaan, pananalig, at pag-ibig. Let Jesus transfigure before you. Let Jesus reveal His deeper and higher layers to you. To be renewed, you've got to let go of the old and hold on to the new. Listen to Jesus. Listen to the Father who tells you to listen to Jesus. At dapat nawawala ang mga fear sa buhay. Lalo na yung mga fear na yan ng end of the world, fear ng mga coming of the kingdom of God, na siya namang pinauso ng libu-libong taon para laging matakot ang mga tao, because when people are afraid, you can control them. But Jesus never controls people, He sets them free. So isipin natin, paano ako magiging malaya kay Jesus? Paano mawawala ang aking mga takot? Paano ko mauunawa na siya ang dapat pakinggan, siya ang dapat maghari sa aking buhay? At ang bunga ng paghahari na yon, kapayapaan, katahimikan, pagiging maibigin. Aming Diyos, ituro niyo sa amin ang mga marami pang practical na application ng transfiguration ni Jesus. At huwag takot ang umiral sa amin pag nakakakita kami ng bago, natututo ng bago, kundi pagtitiwala, pag-ibig, pagpapasalamat at kapayapaan. Pagbulay-bulayan natin, buhay natin ang nakataya dito, ano ang dapat maging bunga sa iyo
that Jesus transfigured. That there was the law, there was the prophet, but Jesus is the one we should listen to. Lord, turuan nyo kami na maging malaya sa pag-ibig ni Jesus, makalaya sa law, sa prophets. Habang patuloy na nakikinabang sa law and the prophets sa mga katuruan na hindi sumasalungat sa pag-ibig ni Jesus. Be with the Lord in silence and be blessed. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.